ng awit na ito.
Jesus Lord, marami pong salamat po Panginoon. Sa umaga na ito po Panginoon, na kayo po ang nanguna sa amin dito Lord. Hallelujah. We welcome you Holy Spirit sa aming pong kalagitnaan Lord. We welcome you O God, na kayo po ang manguna sa aming pong ginagawa, sa lahat po naming gagawin, sa lahat po naming aralin, sa aming pong basahin na pag-aralan naman inyo pong mga salita O Lord. Yes, Lord, you are our great teacher, O God. Kayo po ang dahilan, hallelujah, Lord Jesus, kung bakit po may Christmas po, Panginoon. Kaya pangunahan niyo po kami, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng aming pong gagawin sa buong maghapon na ito. At sa aming pong pag-aralan sa umaga na ito, O Lord Jesus, hallelujah, O God. Kayo lamang ang imitaas sa aming kalagitnaan. Yes, Lord. In your name we pray, Lord Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Marami pong salamat sa ating lahat na nandito po. Tayo po yung mag-aaral sa salita ng Panginoon. Tingnan po natin ang salita ng Panginoon dito sa Luke chapter the book of Luke chapter 18 verses 1 the whole chapter ng 18. Basahin po natin dito po about po ito sa balo. Basahin po natin. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard men. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her lest by her continual coming she weary me. Alam po natin sa mga nagbabasa o palagi na po napakinggan ang salita na ito. Ito po yung review na lang po sa inyo. But sa hindi pa bakang bago po sa atin ito, ito po tungkol po sa isang balo, no? Ito sabi ni Lord, sabi po dito ang ating Panginoong Hesus, sabi po niya, speak po siya ng parable, sabi niya that men always ought to pray. About po ito sa prayer and not lose heart. No, hindi po tayong yung puso natin ay huwag po masiraan po tayo ng loob. Sabi niya that men always ought to pray. Palagi po daw tayong manalangin. At in example po niya na about sa prayer natin, sabi niya there was a certain city, a judge who did not fear God. Mayroon daw pong yung judge, yung huwes o yung judge na walang takot po sa ating Panginoon. At wala din pong pakialam sa mga tao kung ano po kayo o ano po. Wala siyang regard sa mga tao. Tapos there was a widow in that city, may balo. Alam po natin yung balo sa kapanahunan na yon ay siya po yung mahirap. Mostly sa kapanahunan na yon na noon, ang balo ay napakahirap. Lumapit po siya sa judge, sabi po niya, get justice for me from my adversary. At di man po sinabi dito kung ano pong dahilan na namatay po yung
kanya pong asawa. No? Dito din, hindi po sinabi kung about po sa pagkamatay sa kanyang asawa. Basta ang sabi po niya na get justice for me from my adversary. Sa kanya pong lahat ng mga adversary niya, sa kanya pong mga kaaway, sa kanya pong lahat ng may ayaw sa kanya. Sabi po niya na dito sa verse 4, and he would not for a while. So, hindi mo na nag-response ang tao kasi ang judge kasi una, hindi nga siya, wala siyang takot sa Panginoon. Pangalawa, wala rin siyang pakialam sa tao. Pero sabi ko dito sa verse 4, he would not for a while. Pero may but dito. May kasunod pa na nangyari. But afterward, he said to himself, sabi niya sa sarili niya, though I do not fear God, hindi naman talaga ako na takot sa Panginoon, wala akong pakialam, no? Hindi pa siya may panampalataya sa Panginoon. Sabi niya, no regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. So, itong widow na ito, palagi pala itong bumabalik. Sabi niya, continual coming, she weary me. So, dinisturbo niya palagi itong judge para dinisturbo niya palagi ang judge na sa paghihingi palagi ng hustisya sa kanya daw from her adverse, sa kanyang galing sa mga kaaway po niya. Siguro sabihin po natin na parang bilis lang basahin, no? Parang ganyan, no? So, parang he would not for a while, afterward he stood within himself, though I do not fear God, nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her. Parang bilis lang basahin. Lumapit tong widow na ito, naghingi po ng hustisya sa judge. Siyempre, kung hingi ng hustisya sa judge, siya yung magja-judge ng siya ng mga kaso. Tayo rin po ay may judge po din tayo, no? Example po ng Panginoon dito, yung mag-pray po tayo, yung lumapit po tayo sa ating Panginoon. An example po niya dito na, kasi minsan sa prayer natin, hindi naman nangyayari sa isang prayer. Minsan pa, magtatanong tayo sa sarili natin, ano ba ito? Nag-pray naman ako, pero parang wala namang nangyari. Example, nag-pray ka for your family, para sa pamilya mo, wala namang nangyari. Ano kaya? Parang gusto na natin nang mag-stop na mag-pray dahil wala namang nangyari. Minsan talaga ganyan ng prayer, hindi naman yung nag-pray tayo ngayon, kinabukasan okay na, may nangyari na. Kaya ako po, personally, minsan nasabi ko yun na wala namang nangyari na ilan ng taon itong pinag-pray. Tapos in-remind sa akin na yung kasing tao na yun may free will yan pag-pray mo man siya ng ipag-pray kung na magbago siya, o isa ko dyan ang prayer ko, pero kung siya mismo ayaw niyang magbago, no, may free will kasi yun siya na power na mag-decide, mamili. Pero dito sinabi ng example sa prayer na halintulad niya yung balo na yung mahirap, o sabihin po natin sa panahon na yun ay napaka-pobre, lumapit sa judge na walang pakialam sa mundo, walang pakialam sa tao, walang takot sa Panginoon. Na siguro maisip na natin, napaka-rude na siguro ng huwes na yon, napaka pangit ng ugali niya or yung kanyang standard o kanyang karakter, dahil unang-una wala po siyang takot sa Panginoon. Pangalawa, wala po siyang pakialam sa mga tao o sa tao. At tapos ang lumapit pa sa kanya, pwedeng hindi makapagbayad sa kanya dahil sabi natin na pobre. And sabi ng mismo ang judge na sabi nito na mapapagod din siya sa kabalik-balik ng punta ng nung widow na ito, ng balong na ito. Hanggang nasabi niya sa sarili niya, naman akong natakot sa Panginoon. But wala din ako pakialam sa tao, pero
At yung balik-balik niya sa akin, baga nag-give up itong judge, parang nakakapagod maghindi, ayoko na, no? Ganyan. How much, may ano dito, may sagot ang Panginoon. Sabi na dito, no? Yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Napapagod din yung judge, no? 6, then the Lord said, hear what the unjust judge said, no? Yung ang unjust na judge na walang pakialam sa walang takot sa Panginoon at walang pakialam sa tao. Hindi natin alam kung saan naka-base yung pagka-judge po niya, dahil wala lang siyang takot sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano pong batas ang law na kanyang binibasean, o saan po siya nag-base kung siya po yung mag-judge, dahil wala na siyang takot sa Panginoon at wala din siyang pakialam sa tao. At sa 7, verse 7, and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him? Diyan muna tayo. How much more po kaya si Lord, no? Sabi dito, shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, no? Mayroon ditong sinabi na day and night, hindi lang sa night time, hindi lang sa itong panahon ng itong prayer devotion na maagang prayer devotion. Ay, sinabi po niya day and night, no? To him, no? Kailangan po nating lumapit sa ating Panginoon day and night. Hindi lang night only, hindi lang day only, but day and night to him. Though he bears long with them, no? I tell you that he will avenge them speedily. Hallelujah. Mayroon ng sagot ng ating Panginoon sa lahat po nating mga suliranin. Sabi niya, example po yan talaga, yung sabi niya, men ought to pray. Manalangin po tayo, hindi lamang manalangin kung may sakuna, hindi lang manalangin kung may emergency, but manalangin po tayo, hindi lamang manalangin kung panahon ng Pasko, nagsaya-saya pa ninyo di Pasko, no? Hindi lamang manalangin yan. Wala pong sinabi dito na season, ang sinabi po dito day and night. Sabi niya, I tell you that he will avenge them speedily. Mabilis. Pag si Lord ang sinabing mabilis, napakabilis yan sa lahat ng mabilis. Kung mayroon po tayong mga prayer request sa ating buhay na parang hindi pa nangyari, huwag po tayong masiraan ng loob. Huwag po tayong give up, dahil ang Panginoon po ang talagang, yung salita niya dito siya, lalapit po tayo sa ating Panginoon, nili lamang sa panahon na ito na prayer devotion, kundi sa panahon na tayo po ay nagtatrabaho, no? Pray continually, pray without ceasing, no? Talagang makipagbanding po tayo sa ating Panginoon kahit may trabaho po tayo, makipag-usap po tayo sa ating Panginoon. Ako mismo na-encourage ako sa word na yan, na si Lord ay siya ay mag-respond. Sabi niya dito, I tell you, he will avenge them speedily. Pero ang sabi po niya dito, na lumapit po tayo, mag-pray po tayo day and night. Hindi lang ito prayer na yung napaka-komportableng prayer. Ang sabi dito, cry out day and night. Cry out. Iiyak po natin sa ating Panginoon kung ano po ang mayroon po tayong mga kabigatan sa oras na ito, sa kapanahonan na ito, maging ito man ay about sa sarili natin, about man ito sa pamilya po natin, about man ito sa trabaho po natin, about man ito sa mga nangyari sa mundo na ito. Alam po natin, huwag po tayong masiraan ng loob. Nandito ang sagot ng Panginoon na we cry out to Him day and night. Kung nasa almost na tayong mag-give up, huwag po tayong mag-give up. Tayo po ay we stand this word, ating pong kunin ang word na ito, gawin po natin, i-remind po natin sa ating Panginoon na talagang manalangin po tayo ng manalangin. Si Lord mismo nagsabi na ito, yung unjust judge, siya ay nagbibigay ng justice dahil napapagod din siya. Ating Panginoon, hindi yan napapagod, but
Gusto po ng Panginoon na makita talaga ating puso, ang ating pakumbaba sa Kanya, ang ating pong total faith po sa Kanya. Yung faith na kahit mawala tayo sa mundo, may faith pa rin tayo sa Kanya. No, yung mga imposible na panalangin po natin, mayroon na pong sagot ang Diyos dito, ang ating kataas-taasang Diyos. Yung mga pamilya natin, may doon na napaalala, yayanigin po natin sa prayer. O hindi man sila maniwala ngayon, hindi man sila, tawanan man tayo, mag-continue po tayo na yayanigin po natin sa prayer, na may gagawin po natin yung part natin, na dahil sabi ng Panginoon, siya po yung mag-response. Kaya sa lahat natin pinag-pray, mga prayer request, ito po yung sagot. Tayo po lumapit sa ating Panginoon day and night. Sabi dito, but mayroon pang kasunod dito, no? I tell you, He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, no, kung siya man ay darating o lalapit sa inyo o kumakatok sa inyo o kausapin tayo, will He really find faith on the earth? No, siya ba yung may matagpuan na pananampalataya? Kasi tinitingnan ng Panginoon ang pananampalataya, yung faith natin kay Lord. Siya parang sisidlan ng lahat ng mga answer, para siyang baso na sisidlan ng lahat ng kanyang power, ng kanyang answer, ng kanya pong salita. Titingnan po niya yung faith natin, yung buhay na pananampalataya, yung faith na may verb, na may action, no? Hindi yung dead faith. Titingnan po natin. Titingnan po tayo ng ating Panginoon. Kasi sabi niya dito, nevertheless, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Mayroon pong example niyan na sinabi ng Lord na about sa faith, na your faith has made you well. Tingnan po natin dito sa Mark, dito po na yung magtatapos, no, about sa faith, kasi sabi ng Lord, may requirements sa ating mga panalangin na may faith po tayo, no. Sabi po niya sa Mark 5:34. Tingnan po natin dito. Mark 5:34, para mabasa po natin lahat. Sabi po dito ni Lord sa babae, nag-bleeding nag-bleeding siya ng 12 years, no? Sabi niya na, and He said to her, basahin natin dito, and He said to her, daughter, your faith has made you well. Sabi niya, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Dito, itong yung sinabi ng Lord kanina doon, na when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Dito sabi niya sa Mark chapter 5 verse 34, na daughter, your faith has made you well, no? Dahil sa alam po natin na istorya na ito, na ang babae na ito ay nagkaroon ng bleeding ng 12 years, at narinig niya na si Lord ay dadaan. Sabi niya, kung mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, siya ay gagaling. At sinabi niya, kung mahipo ko lang, siya ay gagaling. Yung kanyang faith, sinasalita niya, inaksyonan din niya, at buong-buo talaga, pure na magka-apak-apakan man siya doon, dahil lang hinangal siya na for 12 years na nagkaroon po siya ng bleeding, apak-apakan man siya doon, o ano mang mangyari sa kanya, or siguro yung kung mawalan man siya ng hinga sa apak-apak ng mga tao sa kanyang panghihina, nandoon pa yung sabi niya sa kanyang bibig na kung mahawakan ko lang yung laylayan, ako'y gagaling.
At yun nga, na gumaling siya. At dito yung sabi ng Lord sa kanya, daughter. No? Tayo pa lang, una pag may faith tayo, magiging anak tayo sa ating Panginoon. No? Kasi sabi niya, daughter. No? Hindi naman siya sinabing, a woman or kababayan. Hindi sinabi, no? Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. So, itong faith natin, may malaki siyang factor sa ating healing, sa ating hinihingi sa ating Panginoon. Kaya yun po talaga yung i-check natin lahat ng ating faith kung ito ba ay mayroon bang pa tayong pananampalataya sa ating Panginoon, yung pure na pananampalataya, yung walang doubt, yung talagang kung anumang mangyari nandun yung faith at inaksyonan po yung faith na yun. I pray na may natutunan po tayo sa ating pong napag-aralan, sa ating pong binasa sa umaga na ito. Minsan kasi check din talaga yung faith natin, yung spirit natin, yung active ba siya, buhay ba siya, yung faith natin, yung puso natin, at yung ginagawa natin sa faith natin. Kasi yung babae na ito ay may ginagawa sa kanyang faith. At huwag po natin kalimutan na sabi ng Panginoon na mag-cry out po tayo, iiyak po natin ang lahat po nating mga prayers sa ating Panginoon araw at gabi. At hindi lang ito comfort na prayer, talagang cry out. Ito po ay may luha. Tayo po manalangin. Hallelujah Lord, marami pong salamat po Panginoon sa aming napag-aralan na iyong pong salita, na yung faith po namin, yung unjust judge, nagbibigay po siya ng justice sa widow Lord, dahil po napagod po siya sa kapaulit-ulit na pabalik-balik ng widow na ng balong po na yan Lord. Sabi niyo po how much more ang kayo po na aming Panginoon na nag-cry out, na umiyak po sa inyo ng day and night Lord sa aming panalangin. Lord, marami po sa oras na ito, marami po kaming mga ipanalangin po sa inyo. Yes Lord, kung ano po ang mga prayer request sa ating mga kapatiran na ito, maging ito man ay sa kanilang pamilya, sa kanilang mga family, maging ito man ay family matters Lord, maging ito man ay financial matters, sa employment o Lord, sa ministry o sa aming environment o Lord, hallelujah, mayroon po kayong magagawa po Panginoon. Yes Lord, sa aming mga prayer o Lord, at kami rin din Lord, yung faith po namin Lord ay aming pong i-level up, aming pong paandarin po Panginoon. Yes Lord, ang aming faith po Panginoon, hallelujah Lord, we build our faith to your word o God, because kayo po ay tapat po sa inyong salita, nag-iisang tapat po Panginoon, at hindi po kayo nagbabago po Panginoon. Kayo po ang higit na kakaalam po ano po ang aming mga prayer request o God sa oras na ito. Kami po magbibigay na po sa inyo ng advance thanksgiving po Panginoon sa lahat ng kasagutan ng aming mga panalangin o Lord. Yes Lord, kayo lamang maitaas sa aming kalagitnaan o Lord Jesus. Ang iyong pangalan po ay madakila po Panginoon. Kayo po aming Panginoon na nagsasabi po na Panginoon na kayo pong i-avenge speedily Lord. Hallelujah o God. Marami pong salamat at aming pong panghawakan ang iyong pong salita na yan o Lord. Dahil yan po ay hallelujah o God, yan po ang iyong pong bridge po Panginoon. Hallelujah, yung power na binigyan niyo na po kami ng salita po Panginoon, at aming pong tanggapin po Panginoon, at i-apply po namin o Lord sa aming buhay po Panginoon. Hallelujah, ikaw lamang po ang may taas o God sa aming kalagitnaan. Yes Lord, in your name we pray. Amen and